Corina Sanchez nagparinig kay Mayor Vico Soto. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero kung bago lang kayo sa aking channel at kung gusto nyo ng gantong content, maaari bang pakipindot po ang subscribe button ng video na to at paki-like and share na din po para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way, sinashoutout ko po lahat ng mga subscribers natin, mga solid viewers natin, at of course yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay ng handog nating video. Sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, grabe si Corina Sanchez. Puro parinig ngayon na patama kay Mayor Vico Soto. Though, mga kaparokya, wala siyang binabanggit na pangalan pero alam mo kung sino yung pinatutungkulan nito. Kasi ganito yan mga kaparokya, para sa mga hindi nakakaalam ng kwento. Maybe most of you ay alam ang patungkol dito, pero sa mga hindi nakakaalam, ganito po kasi ang nangyari. In-interview ng dalawang journalist, mga kilalang journalist mga kaparokya na sina Corina Sanchez at Julius Babaw, which is ayon sa kanila, it's about featuring the people came from rags into riches. Yung galing sa hirap na yumaman, and that was the story of this Kaya couple na nai-involve ngayon po sa flood control anomaly na pinasabog or ibinunyag ng Pangulong Bongbong Marcos. Nag-circulate kasi yung video ng interview ng mga ito nung pumutok na ang issue involving the Diskaya couple, the one who was interviewed by them. Ngayon, nag-post si Mayor Vico Soto about nga po sa interview na talagang mapapaisip ka, makikurious ka sa laman ng message ni Mayor Vico Soto na kesyo may 10 million involvement. Ngayon, ito nagparinig or nagpasaring si Corina Sanchez na kakasuhan daw di umano nito ng slander or libel case si Mayor Vico Soto about sa pinost nito. Pero hanggang ngayon mga kaparokya ay hindi pa po tumatakbo ang sinasabi nitong ikakaso niya sa butihing mayor. Anyways, yun na nga mga parokya ang kwento behind it. So now si Corina nagparinig sa news program nito with Pinky Webb and Willard Cheng na agenda. I don't know kung saang TV station nito mapapanood. Maybe sa Net 25. Anyways, panoorin nyo ang video na ito mga kaparokya. Ngayon kasi uso yung nagsasabi ng kung ano-anong akusasyon pero walang ebidensya. Yeah. Siguro dito kay Hart, in fairness to her, this guy has to prove that there is basis to even investigate Hart. Di ba? Kung bakit kailangan niyang patunayan yun? May SALN naman ang asawa niya. Pero lahat ng bagay kailangan pinatutunayan. Again, uso nga ngayon yung heart and yung foot and mouth disease, di ba? Yung foot and mouth disease, yung mga tipong nangyari kay Congressman Richard. Yung pogi. Richard Gomez. But he apologized. So saludo po kami sa inyo, Congressman Richard Gomez, na nabigla lang daw siya. Hindi ba? Well, it takes courage to say sorry. Yes. Well, that is integrity for me. If you can accept that you made a mistake. Because pag sinabi mo, kailangan mapanindigan mo at higit sa lahat, mapatunayan mo. Tama naman. He owned up to the mistake. No? Pero next time din kasi, pag humihingi ang media ng komento sa'yo, sagutin nyo lang, sabi nga, either say no comment or wag mo na lang sagutin. Yeah. Period. Right. Diba? And may I add, yung panig. Correct. Hinihingi yung panig lang niya, pero ang sabi niya, bayaran daw silang lahat. Media spin. Kailangan ma-interview natin si George Malimban. Ay, the damage has been done kasi na-post na yung number niya. Sana lang, hindi siya nakatanggap ng mga threatening messages. Oo, but I think it's very important na he owned up to it at isa siyang tunay na lalaki. Alam mo, tinanong ko ang ChatGPT. Sabi niya, a person becomes mature through the frontal lobe of the brain, continue maturing until mid to late 20s. But this can be measured, kailangan i-measure
by key signs of maturity, including taking responsibility for one's actions. Okay. Controlling impulses. Okay. Mga knee-jerk reaction na biglang pinopost. Sandali, pasok ba tayo dyan? Ha? Yung mga knee-jerk reactions? Ay, ako, I think 10 times before, din. dapat ganon, di ba? Lalo na kung ikaw ay isang politiko. Oo. Kasi alam mo, yung isang post lang, kita mo si Richard Gomez ngayon, di ba? Isang post lang, marami kang buhay ang pwedeng maapektuhan. Right? And especially if you have a position of trust and credibility, mas malaki ngayon ang iyong responsibilidad. Hindi ba? O, I sandali, share the concern of yung mga... Sana tayo napunta mo sa yung mga taga-NUJP at mga kasamahan natin sa They're not Congress, happy sa House with that. Media, they were not happy about the apology, non-apology of Kasi hindi Congressman tinake Richard down yung Gomez. post. Hindi tinake down yung main post, yung mga screenshots lang. So, ibig sabihin, parang hindi yan nire-retract yung sinabi niya na may media spin at bayad ito. And we ayun know na for one na hindi bayad si Josh, di ba? Right. Si Josh and our mga colleagues sa House Media. Oo, Josh, manlibre ka naman, bayad ka daw. Ayan. Pero, mas tayo ay bibilib kay Kong Richard Gomez kung i-take down niya yung post na yan. Oo. That is the true sign of maturity. Yan. Ilan taon na ba si Goma ngayon? Oo nga, may 60 na ba? Wala pa. Wala pa. Siguro baka 50s. 50s. Tanong si ChatGPT. ChatGPT, sandali lang. Baka wala na tayo oras Paalam dyan. muna tayo habang nagchat-ChatGPT ako. So yun nga mga kaparokya, anong take nyo sa sinabi ni Corina Sanchez? Agree din po ba kayo na si Mayor Vico Sotto ang pinapasaringan nito? Well, para sa akin, pwedeng oo kasi hindi naman magsasalita ng ganyan yan kung hindi nag-post si Mayor Vico Sotto about sa Diskaya with 2 journalists. Yan ang mahirap sa mga journalist, mga kaparokya, kapag kinalaban mo ang daming kuda. If I were to Corina Sanchez, kesa magkukuda siya live on television at kung nayuyurakan at natatapakan ang pagkatao niya sa ginawa ni Mayor Vico Sotto, then punta po siya sa korte. Mag-file siya ng kaso against Mayor Vico Sotto. Actually, yung binasa niya from ChatGPT Eklabo means may mga tao daw di umano na immature and maybe it applies also to Mayor Vico Sotto. Napaka-OA ni Corina Sanchez, mga kaparokya. Actually, dapat it also applies kay Corina Sanchez. Why? Kasi sana bago niya tinanggap yung interview sa mga Diskaya, dapat nag-research muna siya. Siguro naman may mga researcher yung programa nito. At sana pinag-aralan niya na muna ng mabuti yung information about sa Diskaya. Hirap niyan, twice niya pang in-interview nitong nagdaang November 2024 and January 2025. Actually, kaputukan niya ng mga akusasyon ni Mayor Vico Sotto sa mga Diskaya like sa joint venture nito sa Miro at yung building without permit and also about sa tax. So, immaturity din pong maitatawag yung hindi pagre-research, mga kaparokya. Kilala ka pa naman na journalist. Buti sana kung vlogger ka, maiintindihan natin. Yung pagsaludo niya kay Richard Gomez, tingin ko kaplastikan yun. Bakit kanyo? Para ma-connect lang yung issue nito kay Mayor Vico Sotto. Kasi baka gusto nito magpaka-relevant. Pansin nyo, natatawa yung reaction ni Pinky Web. Parang nahihiya pa nga sa ginagawa ng kasama niya. Napapakamot at napapayuko. Well, anong nangyari kay Corina Sanchez? Mukhang sobrang apektado sa ginawa ni Mayor Vico Sotto at kung ano-ano na ang pinagsasabi. Kesyo kapag nagpaparatang daw kailangan maglabas ng katibayan. Well, tama naman po yun, mga kaparokya. Every accusation should have an evidence. Pero para sa akin, mag-file ka ng kaso para ipakita ni Mayor Vico Sotto ang resibo. Hindi naman magsasalita ng walang pinagbabasihan ang butihing mayor. And for me, what Mayor Vico Sotto did, he has
to protect Pasigueños to the family of contractors sa mga diskaya. Sa interview nga nilang yon ni Julius Babaw, tulad ng sinabi ni Mayor Vico Soto, na kung hindi siya malakas nung time na yon, baka matalo ang kalaban ni Diskaya dahil sa influence nilang dalawa. Kaya naiintindihan ko yung ibig sabihin ni Mayor Vico Soto. Kumbaga may pinaghuhugutan talaga. At mga kaparokya, may kanya-kanya tayong point of view dito. Anyways, gusto atang mangyari ni Miss Corina Sanchez na mag-sorry sa kanya si Mayor Vico Soto at i-take down nito or i-delete yung post nito like Richard Gomez does, na humingi ng kapatawaran sa sinabi niya about sa media. Kesyo na bigla lang daw si Richard Gomez. Kaso hindi naman po nabigla si Mayor Vico Soto sa pinost niya dahil buong puso at buong loob niyang ginawa yon. Hindi mo katulad si Mayor Vico Soto na nagdi-delete ng interview sa YouTube. Bakit ba dinidelete kasi? Anong meron? Ipaliwanag mo din dapat yun. Alam nyo mga parokya, paganyan-ganyan lang si Corina Sanchez pero apektado ng sobra yan sa ginawa ni Mayor Vico Soto. So mga parokya, ano sa palagay ninyo ang nangyayari kay Miss Corina Sanchez? Tingin nyo ba si Mayor Vico Soto ang pinapasaringan nito? Please comment down below. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.